It's true po that we cannot give what we don't have. Amen? Hindi niyo po maibibigay ang wala po sa inyo. Katulad po ng solar panel na kailangan niya po munang makatanggap ng liwanag. Tayo po, we need Jesus. We need Jesus, the one who will empower us to shine in this life. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, arise, shine. Arise, shine. Yan po ang ating theme of the year. So sa umaga pong ito, ako po ay nabiyayaan upang makapaghatid po ng salita ng Diyos. Excited na po ako at I pray na excited din po kayo. Amen po? Ayan. Sige po, bago po tayo magsimula, mag-pray muna po tayo. Hallelujah. Thank you po, Panginoon, sa araw pong ito. Salamat po, Panginoon. At sinabi niyo nga po na kami po ay malaya na. Salamat po, Panginoon, sa umagang to na kami po ay matututo sa inyong salita. Buksan niyo po ang aming isip, buksan niyo po ang aming mga tenga, Panginoon. Holy Spirit, guide us. And ako, Panginoon, gabayan niyo po ako sa pag-deliver, Panginoon, ng mensahe niyo po sa umagang ito. Gamitin niyo po ako at itago niyo lang po ako sa inyong banal na likuran. At kami po, Panginoon, ay matututo, Panginoon, sa gabay po ng inyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyo sa amin. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na natamo ng bawat isa. Salamat po, Lord, sa inyo lang po lahat ng papurit pagsamba in Jesus' name. Amen. So, ang ating pong theme for this year, sabay-sabay po nating banggitin, Arise, Shine. Yan po. So, last week po, narinig po natin ang panawagan ng Diyos na mag-arise from darkness. Yan po, arise from darkness. Naalala niyo pa po ba yung ating pong natutunan last week? Ayan po. Sige po, let's have a quick recap. How do we arise from darkness today? Number 1, arise from sin and shame. Grace means your past no longer defines you. Sabi po sa John chapter 8 verse 11, sabi po ito ng Panginoon sa nangangalunyang babae, neither do I condemn you. Go and sin from now on. Go and sin no more from now on. Yun po ang sabi ng Panginoon sa babae. So number 1 po, arise from sin and shame. So number 2, arise from defeat and discouragement. Sabi po dyan, darkness whispers. Ano daw po sabi ng darkness? Stay down. Grace declares, get up. Yan po. Sabi po sa mga awit, chapter 37, verse 24. Basahin po natin. Kahit na mabuwal siya, ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. So ang ating Panginoon po ang ating magiging kalakasan. Kapag po tayo ay mabuwal, huwag po kayong mag-alala. Ang Panginoon po ay gagabayan po tayo upang tayo po ay makabangon. Amen po? Amen. So number 2, arise from defeat and discouragement. Number 3 po, arise into identity and mission. You are not just forgiven, you are called to shine. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. So number 3, arise into identity and mission. Basahin po muli natin yung tatlo. How do we arise from darkness today? Number 1, arise from sin and shame. Number 2, arise from defeat and discouragement. And number 3, arise into identity and mission. So ayan po yung natutunan natin last week. Ngayon naman po sa araw nito, sa umagang ito, ang susunod naman po na hakbang ay shine with His glory. Sabay-sabay nga po nating basahin, shine with His glory. Amen. Basahin po natin muli sa Isaiah chapter 60 verse 1. Sabay-sabay po tayo. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Sa Tagalog din po, basahin po natin.
Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kalwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Napakagandang verse po, amen? Sinasabi po dyan ng Panginoon, ikaw ay bumangon, magliwanag ka. Sabihin nyo nga po, bumangon ka at magliwanag ka. Bumangon ka at magliwanag ka. Yan. So, ang panahon po natin kasi ngayon, dahil palapit na nga po ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, hindi naman po lingid sa inyo na ang mundo po natin ngayon ay padilim po ng padilim. May mga gera po, yung mismong nature po natin, di ba po? Yung climate change kung tawagin, nararanasan po ng mundong to. And even po sa mga tao, yung ugali po ng tao, di ba po? Nakikita po natin na ang mundo ay padilim ng padilim na. Ngunit sa mga believers po, sa naniwala po sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay lalong magliliwanag at magliliwanag. Dahil po sa taglay natin na binigay ng Panginoong Diyos na liwanag. Amen po? Yan. Sa mundo po ngayon, dapat tayo pong mga Kristiyano, manindigan po tayo. That what is of Christ must never be compromised. Amen? At ang pangalan po ng Panginoong Jesus ay dapat po lagi pong napaparangalan sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Amen. So pagtapos po natin mag-arise from darkness, hindi po doon nagtatapos ang plano ng Panginoon na iligtas po tayo sa kasalanan. Kundi plano po ng Panginoong Diyos na makita sa buhay ng bawat isang Kristiyano ang kadakilaan niya, ang biyaya niya, at kayo po ay magliliwanag sa buhay po na to. Amen po ba? In the new covenant of grace, hindi po tayo nagliliwanag or nagsishine dahil po sa sarili nating effort, sa sarili po nating galing, sa sarili po nating mga gawa. Kung hindi, we shine because God is light and we have accepted the light. Amen? Yan, nagliliwanag po tayo dahil si Kristo ang liwanag at siya ang liwanag na tinanggap natin. Tinanggap niyo na po ba ang liwanag? Amen. Amen. So, basahin po natin sa 1 John chapter 1 verse 5. This is the message we heard from Jesus and now declare to you. Ano pong sabi? God is light and there is no darkness in Him at all. Sabi po dyan, God is light. Another verse, let's read from Genesis chapter 1 verse 3. And God said, ano po sabi ng Panginoon? Let there be light. And there was light. Nakita niyo po, Jesus is the source and origin of light. Siya po ang liwanag at sa Kanya po nagmumula ang liwanag. Sa John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, nagpakilala po siya, sinabi niya po sa mga tao. Basahin po natin. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sabi po ng Panginoon, I am the light of the world. So, sabi po dyan din sa verse, sino daw po yung magkakaroon ng light of life? Whoever follows me, sabi po ng Panginoong Diyos. So, sinusunod po, or nagpa-follow po ba tayo kay Jesus? Sige nga po, taas po ng kamay, mga nagpa-follow kay Jesus. Amen. At sabi po ng Panginoong Diyos, magkakaroon at tataglayin niyo po ang light of life. Amen po? Amen. Yan. The moment po we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, mananahan po siya sa ating born-again spirit. Christ is in us, the light is in us. Amen. And magre-reflect po ang glory ni God sa ating buhay. Amen po. Sabi po ni Paul sa mga believers sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 5, you are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Sabi po dyan, ano raw po tayo? You are all children of the light. Ngayon may tanong po ako sa inyo. May quiz po tayo.
Hindi naman po to mahirap. Sure ako, kayang-kaya niyo po. Ready na po ba kayo sa tanong? Okay, sige po. Question number 1. Ano po ang tawag sa anak ng tao? Sure? Yung sure po, ano po? Tao? Tama po kayo. Tao po ang tawag sa anak ng tao. Number 2, ano pong tawag sa anak ng aso? Tuta. Aso. Tama rin po kayo. Aso pa din po siya. Number 3, ano naman po ang tawag sa anak ng pusa? Kuting. Pero, in nature, pusa pa rin po siya. So, madaling salita po, kung ano po ang nature ng magulang, siya pong mamanahin ng anak. Amen po? So, ano po sabi kanina sa binasa nating verse? God is light. God is light. Then sabi po dyan, you are all children of light. So, sa madaling salita, nasa DNA po natin yung mga Kristiyano. It's our identity. Dahil po ang ating Ama ay liwanag. God is light. Amen? Ngayon, meron na po tayong kakayanan na mag-shine with His glory. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Ayan. Intro pa lang po yan. Now, let me give you an illustration. Nakakita na po ba kayo ng solar panel? Yan. Yung solar panel, yung iba nasa bubungan po, di ba? Iba nakalatag, solar panel po ang tawag dyan. So ngayon marami na pong solar panel, accessible na po ito. Pwede nyo na po yan ma-check out sa orange app, blue app, yellow basket. Yan, check out nyo na lang po. So accessible na po ang solar panel ngayon. Pero sa oras pong to, sa umagang to, tingnan po natin, ano po ba yung characteristics and functions ng solar panel. Samahan nyo po ako, tingnan po natin. Number 1, it acts as receiver of light energy. Ang solar panel po ay tumatanggap or nagre-receive po ng liwanag. So number 1, basahin po natin, it acts as receiver of light energy. Number 2, it cannot produce light on its own without receiving light energy first. So, hindi po nagpo-produce ang solar panel ng sariling liwanag. Kailangan po ng solar panel na makareceive muna po ng liwanag. So, kailangan niya po ng source of light. Okay, number 3. It converts the received light into electricity to power your home for free. Ang liwanag po na tinanggap ng solar panel ay mako-convert po sa kuryente. At magiging daan po ito upang makapagbigay ng liwanag sa mga tahanan or establishment na tinatayuan po nito. Amen? So nakita na po natin yung tatlong characteristics and functions po ng solar panel. Alam nyo, ganyan din po tayo. Hindi po tayo ang source of glory. It's true po that we cannot give what we don't have. Amen? Hindi niyo po maibibigay ang wala po sa inyo. Katulad po ng solar panel na kailangan niya po munang makatanggap ng liwanag. Tayo po, we need Jesus. We need Jesus, the one who will empower us to shine in this life. Ang totoong liwanag po. Amen po ba? Kapag nakaharap tayo kay Kristo, ang liwanag niya ang magniningning at makikita sa buhay natin. At lagi po nating tatandaan, hindi ikaw ang spotlight, si Jesus. Siya ang dapat mag-shine, pero ikaw ang stage kung saan makikita ng mundo ang kanyang glory. Amen po ba? Amen. So ngayon po, basahin naman po natin mula sa kwento sa Exodus chapter 34, verse 29 to 35. Ito po ay kwento ni Moses. So for context po, ito pong kwentong babasahin natin. Kasi pinapunta po ng Diyos si Moses sa Mount Sinai. At pinagdala po siya ng 2 bato upang
iukit po doon yung 10 Commandments. So, umakyat na po siya, sumunod siya sa Panginoon. Ngayon, pababa na po siya. Yan po yung babasahin natin naman ngayon sa Exodus chapter 34, verse 29 to 35. Samahan niyo po ako at basahin po natin itong kwentong to. Ready na po? Let's read. Verse 29. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses na dala ang 2 tapyas na batong kinakasulatan ng mga utos. Hindi niya namalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang muka. Next verse po. Nang makita ito ni Aaron at ang mga Israelita, natakot sila. Natakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moses. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Next verse. Pagkaraan noon, lumapit kay Moses ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moses ang kanyang muka. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang muka. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang inutos ni Yahweh. Next verse. At makikita naman nila na nagniningning ang kanyang muka. Kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Ngayon, tignan po natin yung 2 verses po dyan na binasa natin. Sa verse 29, makikita natin na pagbaba po ni Moses sa bundok, hindi niya po namalayan na, nagniningning ang kanyang muka. Meaning po, nag-reflect po sa kanya yung glory ng Panginoon. Sa verse 29 po yan. Sa verse 30 naman po, ano sabi po? Nang makita ito nila Aaron, ano raw po naging reaksyon nila? Natakot po sila. Natakot sila, nagniningning po si Moses. The light was so intense and beautiful, yet temporary lang po yung naranasan po na glory ni Moses doon. In the Old Covenant, the glory was temporary and fading. Sa Old Covenant po, pansamantala lang po yung liwanag na yan. Unti-unti po yung nawawala. Nagfe-fade po yan. Mababasa po natin yan sa 2 Corinthians chapter 3, verse 7. Sabi po dyan, nang ibigay ang kautosang nakaukit sa tapyas ng bato, nahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga, hindi matignan ng mga Israelita ang muka ni Moses. Kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay, pansamantala lamang. Sa Old Covenant po yan. Pansamantala lang po yun. Sabi rin po ni Apostle po sa 2 Corinthians chapter 3, verse 13, hindi kami tulad ni Moses, yung mga believers daw po, na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kalwalhatiang iyon. So nakita po natin na sa Old Covenant ay nagfe-fade po yung glory. Ngayon naman po, contrast po natin yan sa New Covenant believers. Sa mga nananampalataya po ngayon sa Panginoong Jesus. Amen? Contrast po natin yan. Mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Sabay-sabay po tayo. We all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. Amen. Wala na po tayong talukbong sa mukha. Amen po? We now have direct access to God. Napakagandang balita po niyan. Amen po? Palakpakan po natin ng Diyos. Kapag po tayo ay naniwala kay Jesus, ikaw po ay child of God. Tayo po ngayon ay children of light. Amen po. Sa New Covenant, in the New Covenant, the glory we possess is permanent and surpassing. Amen po. From glory to glory. Yes, we are being transformed from glory
to glory. Dahil po, ang Holy Spirit ngayon ay nananahan na po sa atin. Ulitin ko po, sa New Covenant, hindi na po temporary, kung hindi patuloy na transformation. Hindi na rin po nagfe-fade ang glory, kung hindi increasing glory dahil po sa ating Panginoong Jesus. Amen! So, ang tanong po ngayon, tanong na naman, yes, how do we shine with His glory? Paano nga po ba? Paano po ba tayo mag-shine? Ngayon, alam po natin na tayo ay children of God, child of light. Nasa atin na po yun ngayon. So how do we shine with His glory? Paano sa araw-araw po na buhay na to? Ready na po ba? Yes. Number 1, by beholding Christ. We are transformed as we behold the glory of God. Tayo ay nagbabago habang nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, we are transformed as we behold the glory of the Lord. The more we focus on Jesus in prayer, worship, and His Word, the more we know Jesus, the more His light reflects in us. Amen? Maging intentional po tayo in getting to know God, in getting to know your Creator, in getting to know your Father in heaven. Kasi the more we know about Jesus, the more we know kung ano po yung pinoposes natin na light inside. Amen? Ito pala yung liwanag na nasa loob ko. So ngayon, nagiging aware ka kung ano yung liwanag na yon. Amen po ba? So, number 1, how do we shine with His glory? Sabay po nating sabihin, by beholding Christ. Number 2, by reflecting His grace in daily life. Grace is not just received, it is displayed through our actions. Matthew 5 verse 14 to 16. Basahin po natin. You are the light of the world. Let your light shine before others. We shine when we live with integrity, kindness, and forgiveness. Alam nyo, nakikita ko po ito sa sa social media, sa mga Facebook, sa feed. Ewan ko po kung lumalabas sa inyo, pero sa akin po nakikita ko. Sabi po doon, be kind. Nakita nyo na po, nakakakita po ba kayo ng ganun? Be kind. Diba? Be kind. So, mainam po yun, maganda po yun, be kind. Lalo na po sa ating mga nakatanggap ng sukdulang biyaya ng Panginoong Diyos. Amen po? Yes. Naranasan po natin ang biyaya, ang undeserved grace, undeserved favor, binigay po sa atin ng Panginoon yan. Nawa, overflow po sa buhay natin yung kindness, yung love, yung patience. Diba po? Nakita po natin yun mula sa Panginoong Diyos. Remember po, you may be God's grace to someone. Amen po? Hindi natin alam, baka ikaw po ang gagamitin ng Panginoong Diyos upang itong taong to ay mag-arise from darkness. Hindi po natin alam, baka ikaw pala yung isang word na sinabi mo sa Kanya, isang kindness na ipinakita mo sa Kanya, nakita niya ang liwanag ng Panginoon sa buhay mo. At na-bless talaga siya. Amen? So how do we shine with His glory? Number 2, by reflecting His grace in daily life. Number 3, by walking in the Spirit. The Spirit empower us to shine beyond our own strength. Di ba po mababasa po natin yung fruit of the Spirit kanina? Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Nabasa po natin doon yung mga fruit of the Spirit. Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alam niyo po ba na ang fruit of the Spirit is the evidence of God's glory in us? Amen? Ayan po ay ebidensya na ang ating Panginoong Diyos ay nasa Spirit, born again Spirit natin. Amen? Dahil hindi niyo po talaga yan maitatago. Lalabas at lalabas po yan sa buhay ng isang Kristiyano. Amen?
It's not self-effort. Hindi po ulit sa ating lakas or galing, but Spirit-led transformation. Ang Holy Spirit nga po ay nasa atin na. Kaya mainam na lagi po natin papakinggan kung ano po ang sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. Amen? Sinasabi po ng banal na Espiritu sa atin, hindi na bagay sa iyo yung ginagawa mo. Amen? Pakinggan po natin to. Nandito na po yan sinasabi, alam niyo po yan, mangungusap po sa inyo ang Holy Spirit. Amen po. At pakinggan niyo po yun. Dahil po lagi ang plano ng Panginoon Diyos sa atin ay ang pinakamabuti at ang pinakamainam. So how do we shine with His glory? Number 3, by walking in the Spirit. Nandiyan pa po kayo mga kapatid? Amen. Number 4, by standing firm in darkness. We shine brightest when we remain faithful even in trials. John chapter 1 verse 5 says, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Maaaring minsan may mga bulong po ang kaaway sa atin. Lalo na po ngayon nga, sabi ko nga po, 'di ba, padilim na po ng padilim ang mundo. Pero, wag po kayong papayag. Amen? Wag po kayong papayag sa mga ganong bulong. Sabi po sa James chapter 4 verse 7, "Resist the devil and he will flee from you." 1 John chapter 4 verse 4, "But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in this world." Amen. Kasama mo ang Panginoon, kapatid. Sa mundong ito, kasama mo siya. Nasa iyo siya. Amen. O maaari naman po, may mga pinagdadaanan po kayo ngayon. Hindi po lingid sa Panginoon yung mga pinagdadaanan po natin ngayon. Kahit po yung mga luha po natin ay kinokolekta po yan ng Panginoong Diyos. Alam niya po lahat po ng pinagdadaanan natin. Si Joseph the Dreamer po. Kilala niyo po ba si Joseph the Dreamer? Siya po ay nag-shine sa kabila po ng hindi magandang nangyari sa buhay niya. Mismong sarili po niyang kapatid, pinagkaisahan siya, binetray po siya, sinaktan siya, binenta po siya. Si Joseph po ay naging alipin, falsely accused ni Potiphar, kaya nakulong po siya. At ayun po yung nangyari po sa buhay ni Joseph. Madilim po ba? Madilim. Madilim po talaga ang nangyari kay Joseph the Dreamer. To make a long story short, si Joseph po ay na-interpret niya po ang panaginip ng Pharaoh. At hudyat po ito na si Joseph ay mag-arise and shine. Amen. Naging second to the Pharaoh po siya pagdating sa kapangyarihan. Si Joseph po ay namahala sa Egypt at kahit po ang mapamilya niya ay kanya pong naabot, napatawad niya po at natulungan. Sa mga naranasan po ni Joseph, ang Panginoong Diyos po ay nandoon. Hindi po lingid sa Panginoong Diyos yun. Pinaganda niya po yung buhay ni Joseph. Na-promote po si Joseph upang sa dulo po ng istorya, makita po ang kadakilaan at ang biyaya ng Diyos sa buhay po ni Joseph. Amen? Romans chapter 8 verse 28. Basahin po natin. "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Nakita na po ng Diyos ang dulo ng istorya. Kaya kapatid, stand firm. Sabi niyo nga po, stand firm. Stand firm. Amen. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang gusto niya po lagi para sa atin, ang pinakamabuti at ang pinakamainam. Our testimony becomes a beacon of hope to others. Sa mata po ng ibang tao, sila po ay nabe-bless
Dahil nakikita po nila na sa Diyos ay may pag-asa. Amen? Nakikita po nila na kahit ano po pala, ang ano pong nararanasan ngayon, ay nagpapatuloy po kayo sa Panginoong Diyos sa journey ito. Amen po? Nagiging testimony po kayo. Nabe-bless po sila sa inyo. Amen? So, number 4, by standing firm in His darkness. Sabay-sabay po nating basahin ulit yung natutunan po natin. How do we shine with His glory? Number 1, by beholding Christ. Number 2, by reflecting His grace in daily life. Number 3, by walking in the Spirit. And number 4, by standing firm in darkness. Kung dati po tayo ay nagtatago sa dilim, ngayon po ipinapakita ng Diyos ang kanyang glory sa atin. Amen. Hindi dahil magaling tayo, kung hindi dahil si Kristo ang nasa atin. Now, let's have our beloved walk. Ang ating pong beloved walk, number 1, sabay-sabay po nating basahin. Start your day facing the light. This sets our heart and mind to reflect Christ before facing the world. Simulan po natin yung araw natin sa panalangin. Simulan po natin yung araw natin sa pagbabasa po ng Biblia, ng Scripture. Kung nagbabaon po tayo sa papasok ng school or nagbabaon po tayo papasok sa trabaho, magbaon din po tayo ng salita ng Diyos. Amen? For example, babasahin po natin yung John chapter 8 verse 12. Ang sabi po doon, I am the light of the world. So sa maghapon po, naiisip nyo yon. I am the light of the world, sabi ng Panginoong Diyos. Lord, let your light shine through me today sa umagang to, sa maghapong ito. Buong maghapon, baon nyo po yung verse na yon. This sets our heart and mind to reflect Christ before facing the world. Inaayos po nito ang ating mindset and emotion sa buong maghapon. Amen po? So number 1, start your day facing the light. Number 2, practice grace in relationship. Shine by showing unconditional forgiveness, patience, and kindness in daily interactions. Yung fruit of the Holy Spirit, yan, gabay po natin yan. Kaya kung may naka-offend po sa inyo, respond with gentleness. Di ba po? Maging mapagpasensya po tayo sa bawat isa. Dahil lahat naman po tayo ay being transformed from glory to glory. Kaya maging maunawain po tayo sa atin pong mga kapatid. Amen? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, nauunawaan kita. Ayan. Another example is nakikita rin po ang biyaya ng Panginoon sa atin, sa buhay natin, sa paghingi po ng tawad sa mga taong nasaktan po natin, sinasadya man po ay hindi. It reflects humility. It's a powerful reflection of Christian faith and spiritual maturity. Alam niyo po, it's graceful to forgive. And it's also graceful to ask for forgiveness. Amen po ba? So ito pong lahat ng ito ay fruit of the Holy Spirit. Kaya dapat po tayo ay pinapractice po natin ang grace sa relationship. Para po tayo po ay nagsishine with His glory. Number 3, live with integrity. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do, ano po sabi dyan? Do it all for the glory of God. Shine po sa workplace nyo. Shine sa school nyo. Mag-shine po kayo kung saan po kayo nilagay ng Panginoon. Amen? Mag-submit po kayo ng work on time. Huwag pong malate. Avoid shortcuts. Treat people fairly. Lagi niyo pong pipiliin kung ano po ang tama. Di ba nga po, nasa atin na po ang Holy Spirit. Sasabihin po ng Holy Spirit what is pleasing to the Lord. Amen?
Kaya live with integrity. Isipin po natin kasi di ba yung iba po, may karugtong po sa apelido. For example, Juan de la Cruz, PhD. Juan de la Cruz, LPT. Ayan. So may mga titles po sila. Tayo po bilang anak ng Diyos, isipin po natin, Juan de la Cruz, the beloved child of God. Amen? So kada po may gagawin tayo, isipin po natin, bagay ba to doon sa nakalagay sa dulo ng apelido ko, the beloved child of God? Amen po? Lagi po tayong maging aware kung ano po ba yung identity natin. Kung sino po ba tayo? Tayo po ay anak ng Diyos. Even when no one is watching, kahit wala pong nanonood, act as if you're reflecting Christ's glory. In whatever you do, always do it for the glory of God. Amen? So number 3, live with integrity. Number 4, serve others. Ano po sabi dyan? Intentionally. Matthew 5 verse 16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Look for ways to bless others. Marami naman pong opportunity para po tayo ay maging channel of blessing. Amen? Yung presence nyo po, maaaring napakalaking blessing nito sa ibang tao. Yung pagngiti nyo, yung pagbati nyo po, malaking encouragement po ito sa kanila. Amen po? So look for small ways on how to serve others intentionally. Or maging sa community po natin. Mag-community service po tayo. Magwalis-walis po tayo sa tapat po ng ating bahay. Walisin nyo na rin po yung sa inyong katabing bahay. At magugulat siya, uy, ang linis ang bait ngayon ng kapitbahay ko Di ba? So, nabe-bless at nakikita po nila ang liwanag ng Panginoon kahit sa mga maliliit po na bagay. Amen? Sabi nga po, marami po talagang ways para po tayo ay mag-bless. Dapat po lang talaga, willing po tayo. Yung willingness po natin na mag-serve sa kapwa po natin. Amen po? So, number 4, serve others intentionally. Number 5, guard your words. Sabi po sa Proverbs 18 verse 21, nire-remind po tayo na death and life are in the power of tongue. So, shine by speaking life, not negativity. Speak with gentleness and truth. Gamitin niyo po yung inyong mga salita upang magbigay buhay, upang mag-uplift, upang mag-encourage. Gamitin po rin natin ang ating bibig upang maging mapagpasalamat. Amen po? Sabihin niyo po sa katabi niyo, ang ganda-ganda mo. Ayan. Oh, speaking life po yan. Speaking life po yan. Amen. Sabihin niyo po, ikaw ay blessing sa akin. Yan. Always think before you speak. Choose your words. By speaking life, nagbibigay po ito ng glory sa Panginoon. So number 5, basahin po natin, guard your words. Number 6, stand firm in trials. Shine brighter and brighter when life gets harder. Wear your spiritual armor. Yang pong spiritual armor ay natopic na po natin yan dito sa church. Ngayon, uploaded po yan sa ating YouTube, sa ating Facebook page upload. Hanapin nyo na lang po sa page. Nakalike na po ba kayo sa page? Ayan. So makikita at mababalikan nyo po doon yung spiritual armor. Napakaganda po nun. Kaya sabi po dyan, wear your spiritual armor. Makikita po natin yon sa Ephesians chapter 6 verse 14. Stand firm by using the belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit. Yung word of God po. To overcome, ano daw po? Spiritual attacks. Kaya importante po na inaaral po natin at binabasa o
or pinagninilay-nilayan po natin ang salita ng Diyos. Para po lagi tayo may baon-baon. Sa spiritual warfare, alam po natin ang ating stand. We are on the winning side. Amen po? Tayo po ay victorious na. Salamat sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga po, balikan po natin yan, yung topic po natin na spiritual armor. When facing discouragement, hold on to God's promises. Huwag kang susuko, kapatid. Sabihin nyo nga po, huwag kang susuko. Amen. So number six, stand firm in trials. So last point po, be a witness of grace. Ayan. Tayo po ay maging witness of grace. Shine by pointing people to Jesus, not yourself. Romans chapter 1 verse 16, sabay po nating basahin. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Share your testimony. Share how His grace changed your life. I-share nyo po kung paano po kayo nag-arise from darkness. Kung ano po yung miracles ng Panginoon sa buhay nyo. I-share nyo po kung ano po yung kabutihan, protection na naranasan nyo sa Panginoong Diyos. Amen po? Kaya nga po after service, meron po tayo dyang Cedar, Solid, or kaya pwede nyo rin po kausapin yung mga ate and kuyas po na katabi nyo dyan to share kung ano po yung liwanag na naranasan nyo. Amen po? So, basahin po muli natin ang ating mga natutunan sa araw na to. Amen. Tayo po ba ay may natutunan sa umagang ito? Amen. Basahin po natin. How do we shine with His glory? Number 1, by beholding Christ. Number 2, by reflecting His grace in daily life. Number 3, by walking in the Spirit. Number 4, by standing firm in darkness. Ayan po. So, ang atin din pong beloved walk ay basahin po muli natin. Number 1, start your day facing the light. Number 2, practice grace in relationships. Number 3, live with integrity. Number 4, serve others intentionally. Number 5, guard your words. Number 6, stand firm in trials. And number 7, be a witness of grace. Tandaan po natin, ang mundo ay naghahanap po ng liwanag ngayon. Amen? Tayo po ay mag-shine with His glory. Hindi po tayo ang source, pero tayo po ang reflection ng glory ng Panginoon. Amen po? Kapag ang tao po ay nakikita ang liwanag sa atin, ang nakikita po nila ay si Jesus. Si Jesus po ang nakikita po nila sa buhay natin. Amen po? Think of the moon. Ang buwan po sa tuwing gabi na nakikita nyo. It has no light of its own. Yet, it shines, brightly at night because it reflects the sun. In the same way, we have no glory of our own, but when we face Christ, the Son, His glory radiates in us. Remember to always shine with His glory. Amen? At ang iiwan ko pong beloved thought sa buong week na to, sabay-sabay po nating basahin, I shine in Christ by God's glory. Muli, basahin po natin, I shine in Christ by God's glory. Amen. Hallelujah. Sa mga bago unang dating dito at sa nonod sa podcast, kung ngayon mo lang narinig ang mensahe na to, inaanyayahan kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Dahil Siya ang magbibigay ng tunay na liwanag ng buhay, yung kanina nating napag-aralan. Kaya samahan niyo ako, sabayan niyo ako sa maiksing panalangin. Hallelujah. Panginoong Hesus, maraming salamat po
na ikaw ay namatay para sa akin, para ako'y bigyan ng buhay. Kaya sa oras pong to, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Alam po namin na ikaw ay tapat. Alam po namin ang buhay namin ngayon na kami mag-a-arise and shine. Makikita dito sa mundong to na ang Kristiyano, Lord God, ay ang niningning at makikita nila ang iyong kabutihan sa pamamagitan namin, O Diyos, na kami ay gagamitin mo sa mundong ito na kahit madilim, O Diyos, kami ay magliliwanag. Salamat dahil hindi nagbabago ang iyong pag-ibig. Kaya sa buong sanglinggong to, Diyos, saan man kami pumunta, O Diyos, ang aking mga kapatiran, Lord, sila'y pinagpala mo na, sila'y magniningning sa lahat ng kanilang pupuntahan, O Diyos, na makikita sa kanilang buhay na ikaw ang nag-ahari. Maraming salamat po sa kanilang opisina, sa kanilang negosyo, eskwelahan, O Diyos. Sila'y magniningning ang kanilang buhay. At bibigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom na nanggagaling sa inyo. Thank you, Lord Jesus. At sa kanilang pamilya, O God, kayo rin po ang laging maghahari sa kanila. Makikita na ang kanilang pamilya, O Diyos, ay nagniningning dahil sa iyong pag-ibig. Kayo ang nag-iingat sa bawat pamilya na andito, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus. We will arise and shine, O God, sa mundong to. Dahil kayo ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesus. Wala nang iba. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa buong sanglinggong to na kami pinagpala mo na. Kaya kami masaya, malakas, malusog, O Diyos, sa buong sanglinggong to. Walang magagawa ang kalaban in the name of Jesus. Kung ano mga tangka ng sakit sa aming buhay, ito'y aming nire-reject in the name of Jesus. Walang karapatan ng sakit, lagnat, o kung ano pa man sa aming pangangatawan, dahil alam po namin, Panginoong Hesus, kami binigyan mo na ng pangangatawan na maginhawa, malakas, O Diyos, dahil sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasakitan ay tinanggap mo para kami mabigyan ng isang maginhawang pangangatawan at buhay na kaaya-aya. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat. At sa aming paghiwa-hiwalay, O Diyos, kami ngingiti at nakikita, Panginoon, ang iyong glory sa aming buhay. Hanggang sa isang linggo na aming pagbabalik dito, O Diyos, kami masasabik dahil alam po namin, lagi kang merong press revelation ng mga salita para sa aming buhay na dito ay aming lalakaran, aming gagawin, Panginoon, ang naisin mo para ikaw ang makita sa aming buhay. We will arise and shine in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo.